boss, this is Kim of KMJL Surplus Trading. And tonight mga boss, yung bagong unit natin na i-feature is DA17V automatic 4x4 Tiptronic. So hindi po siya power window and hindi po siya power mirror. So tapusin nyo po yung video mga boss para malaman nyo po yung kabuuan, details and price ng ating unit. And sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel mga boss, please like, subscribe and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video. And ngayong araw mga boss, andito tayo sa Bacoor, Cavite sa may Somo North Mall. So dito tayo nag-park and nag-final check ng ating unit. So maya mga boss, i-deliver na natin tong unit kay Sir Danny Cambro sa may bandang Mambog, Cavite. So yung unit ni Sir Cambro is DA17V automatic 4x4 Tiptronic RO6A engine non-turbo. So hindi po siya power mirror and hindi po siya power window. Hindi rin po siya captain seat, straight seat lang po yung unit natin. So made to order po itong unit natin. Yung nagpagawa is si Sir Danny Cambro of Bacoor, Cavite. So ayun, ang layo pa talaga ng binahin natin from Davao City, Bayaland. And ayun, kahapon tayo dumating dito sa Bacoor. And ngayon, andito tayo malapit sa may City Hall ng Bacoor. Kasi nga dito tayo nag final check ng unit. So dito na lang din tayo nag-video. Ayan. So, una-una mga boss, yung pina-add nila sir is, kasi itong unit na to is ano talaga simple talaga yung unit nila sir. Kasi siguro gusto nila nang wala masyadong mga accessories. So nagpa-add sila sir ng wrap around 3M tint. And then meron tayong steel bumper. Ayan, harap and likod. And meron siyang 14 rims and tires, Japan Surplus. So Japan Surplus po yung rims niya, galing sa Wagon. And pati rin po yung kanyang gulong is surplus po, so hindi po siya brand new. So aside from that, nagpa-add din po sila sir ng plate holder sa likod. Ayan. Interior niya naman mga boss, nagpa-add sila sir ng water temperature gauge. Ayan. And meron din po silang upholstery seat. Wala po silang ceiling and wala po silang pina-add na matting. So upholstery seat lamang, and meron din po siyang back seat. So yung back seat niya is same color and design ng ating harap na mga upuan. So pasensya na po kung madumi kasi nga galing kami biyahe. And eto, nag-request sila sir na pwede ba daw hingin yung kanilang stock rims. So pininturahan natin ng kulay silver. Ayan, dinala na natin from Davao City kasi nga para daw may spare tire sila. So ito po yung design ng kanilang rear steel bumper. And ito din po yung kanyang plate holder. Ayan, so si plate holder talaga mga boss is nakakatulong siya na hindi siya natutupi yung kanyang plate number. Kasi yung design ng plate number sa Japan is mas maliit compared sa atin. So mas malapad yung sa atin Kung wala tayong plate holder, di-disalign yung ating plaka. So we travel all the way from Turil, Davao City hanggang dito sa Bacoor, Cavite. And ayun nga, napaka reliable talaga ng mga DA units natin mga boss. And napakatipid ng gas. So yung gas na na-consume ni DA17 natin from Davao City is nakatatlong full tank tayo. And hanggang ngayon meron pa po siyang 2 bars. Ayan. So aircon and power steering po lahat ng DA17V. 4x4 po itong unit natin. So ito po yung switch ng kanyang 4-wheel drive. Ayan. So stock lang po yung kanyang busina. And wala po silang touchscreen stereo. And wala din po silang dash camera. So converted po using secondary gearbox. Lahat naman po ng mga unit natin na kino-convert from DA64, DA63, DA17 and yung mga big eye natin is kino-convert natin yun using secondary gearbox. And also yung ating shifter is converted din from right to left. So malapit yung shifter natin dito sa ating steering wheel. So hindi ko talaga alam yung reason ng ibang conversion kung bakit hindi nila kino-convert tong kanilang shifter. So dito po sa KMJL mga boss, converted po tayo kasama yung ating shifter. So napaka-comfy po tuwing nagda-drive tayo. So imagine niyo, halimbawa hindi ito na-convert, andito yung ating
shifter. So malayo po sa manibela and nangangawit yung ating kamay. Ayan, so ito converted po ito. So dahil po made to order yung ating unit mga boss, hindi po siya na yung tulad ng gas and go na kung kailan ka magbabayad, dun din ninyo makukuha yung unit. So yung pinagkaiba po ng made to order is gagawin po natin. So meron po tayong time frame ngayon na 2 to 3 months. Nagdedepende din po sa panahon. Kung maulan yung panahon natin, nai-extend tayo. And depende din po sa pending units natin ng mga order. So as of now mga boss, meron po tayong siyam na pending na order sa Luzon. Luzon lamang yan, hindi pa kasama yung Mindanao and Visayas. So depende din po, minsan kahit maganda yung panahon, mataas-taas ng konti yung ating time frame kasi nga madami tayong ginagawa. So ayun, etong unit naman na ito is umabot lamang ng mahigit 2 months. So almost 3 months po ito dahil nga po actually early to natapos itong unit na to. Kaso nagantay tayo ng isang batch na biyahe papuntang Luzon. So sila Sir Cambro naman is wala naman silang problema and willing to wait naman sila. So ayun, ngayong month natin na-deliver yung unit na ito. So before din natin to binahe mga boss, nagsagawa talaga tayo ng pang malakasan test drive, lalo na't malayo yung pag didelibera ng unit. And ayun, ginagamit natin to before pag may mga units tayong nire-rescue sa Davao. So at the same time, na-observe din natin yung unit kung ano pa yung mga kulang niya. And ayun, sa awa ng Diyos, wala namang problema talaga yung unit. Maayos siya, maayos manakbo. Yung aircon is napakalamig and malakas naman manakbo talaga. So straight na straight po yung biyahe niya from Davao to Tacloban. And then Tacloban na po kami nakapag book ng hotel. And after nun, Tacloban po to Manila. So meron po siyang mga konting stopover, like nagluluto kami sa gilid ng daan. Pero yung makina naman niya is hindi namin talaga pinapatay. So yun yung pinaka-advantage talaga ng mga DA17, kasi hindi tayo natatakot na patay-patayin yung makina kasi nagtitipid tayo sa gas. Kasi honestly speaking mga boss, napakatipid talaga ni DA17 kung ikukumpara natin sa ibang units. So although matipid naman yung other units, but mas pinatipid talaga to si DA17. And aside ng test drive, syempre PMS tayo, change oil, AGS cleaning, other chassis like ball joint, stabilizer link and other parts ng under chassis, mga shocks and brakes, brake shoe, brake pads, ayan, kasama po yan mga boss. And after nyan, gaya nga nito, kahapon tayo ng gabi dumating dito sa Cavite, and hindi natin agad-agad ni-release kasi nga sinecheck pa natin ng maigi. Baka kung sakaling meron pong mga konting problema na lumabas, like yung aircon, humina, ganyan. Yung mga ine-expect naman talaga nating problema, lalo't bagong gawa yung unit. So hindi naman talaga natin yan mapiperfect. Kaya nga meron tayong mga extra araw para i-observe yung unit. Kasi mahirap kasi kung halimbawa dun pa nagloko sa after turnover, malayo tayo. So sinisigurado talaga natin mga boss na maayos yung unit bago natin i-turnover. Maraming salamat po sa patuloy na pagsusuporta and pagtitiwala sa KMJL Surplus Trading. And sa mga gusto pong magpa-quotate and mag-inquire, magtanong ng ating mga units, message na po kayo sa ating Facebook page na KMJL Surplus Trading. Pwede din po kayong rumekta sa aking Facebook account, Kim Luis Busalia, and also the account of my partner, Kitty Cat G. Pwede din po kayong tumawag sa aking smart number, 0999-880-2420. Maraming salamat po mga boss.